Matapos ang matinding labanan sa pagitan ng mga albularyo, mangkukulam, manananggal na gabunan, at ng mga aswang na nakatira sa baryo ikalawa ay nagsilibasan na ang mga tao at dinala nila sa bakanting lote ang bangkay ng mga aswang. Pagkatapos ay sinunog nila ang mga ito. Ng mga oras na iyon ay nagpasalamat ang kapitan ng baryo ikalawa kina Toto dahil sa ginawa nilang pagpuksa sa mga aswang na nakatira sa kanilang baryo. Maya-maya ay nagpaalam na sila sa mga taga-baryo ikalawa. Sina Reyna, Anika, Ariana, Toto at Omar naman at ang iba pang mga mangkukulam ay nagtungo na sa tahanan ni Jade upang kamustahin ang kalagayan ni Jiro. Ang mga manananggal na kasama ni Reyna, Anika ay nagpaiwan sa baryo upang tingnan kung may natitira pa bang mga aswang sa baryo. Pagkalipas ng kalahating oras ay nagkamali na si Jiro at doon ay napansin niya na naroon siya sa isang maluwag na silid. At nang sinuri niya ang kanyang braso ay napansin niyang wala na ang kanyang sugat na dulot ng aswang na kumagat sa kanyang braso kanina. Teka, paano nangyari ang bagay na iyon? Pagtatakang tanong ni Jiro sa kanyang sarili, sapagkat hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng silid at doon ay nakita niya sina Jade, Reyna, Anika at Omar na papalapit sa kanya. Hay, mabuti naman at nagkamali ka na. Masungit na tura ni Jade kay Jiro nang makalapit na ito sa binata. Maya-maya ay binatukan ni Jade si Jiro. Napayuko naman ang binata dahil sa sakit. Aray, bakit ka ba nang babatok? Tanong ni Jiro kay Jade habang hinihimas ito ang kanyang batok. Dapat lang sa'yo yan dahil hindi ka nag-iingat. Alam mo ba yung aswang na nakakagat sa'yo kanina ay nagtataglay ng lason? At kung hindi ka namin naagapan ay pinaglalamayan ka na sana ngayon. Paliwanag ni Jade sa kanyang nobyo. Paring Jiro, sa susunod kasi ay gumamit ka ng proteksyon sa katawan. At saka kung pwede sana pare, wag nang masyadong matigas ang ulo mo para hindi ka napapahamak. At saka huwag mo namang pinag-aalala ng sobra si Miss Jade dahil nawawala ang kagandahan ng jowa mo kapag nag-aalala siya. Hindi naman nakasagot si Jiro sa sinabi ng kaibigan dahil tama naman ang sinabi nito. Ay naku, kahit kailan talaga ay palabiro ka talaga, Omar. Pero tama naman ang sinabi mo. Napapangising tugon naman ni Jade kay Omar. Ngunit maya-maya ay nagulat sina Omar at Jiro na biglang nagkaliwanag ang kanilang medalyon. Senyales na may panganib sa paligid. Ilang sandali pa ang lumipas ay nakarinig sila ng pagaspas ng pakpak. Pagkatapos ay sinundan, iyon ang sigaw ng mga mandirigmang engkanto. Sa pagkakataong iyon, ay tumingin sina Reyna, Anika at Ariana sa bintana at doon ay nakita nila ang napakaraming wakwak na papasugod sa baryong kanilang kinaroroonan. Naloko na! Mukhang iyan ang mga kamag-anak ng mga aswang na pinaslang natin kanina, wika ni Reyna, Anika. Sa pagkakataong iyon, mabilis na nagtungo sina Reyna, Anika, Jade, Omar at Ariana sa labas upang harapin ang mga wakwak. Mabilis namang bumangon si Jiro sa kanyang kinahihigaan at nag-usal ito ng orasyon o proteksyon sa katawan. Pagkatapos ay sinundan niya ang kanyang mga kasama. Doon ay dalawang benditadong baril na ang hawak ni Omar at Jiro dahil napakarami ng wakwak na umaatake sa baryo. Maya-maya ay tinawag na ni Omar ang iba pang mga mandirigmang engkanto, samantalang si Omar naman ay tinawag ang mga kaibigan niyang maligno. Sa gitna ng labanan ay biglang umulan ng palaso at kagagawan iyon ni Jade. Hoy mga wakwak! Umalis na kayo dito kung ayaw nyong maging barbecue! Sigaw ni Omar.
Headshot! Dahil dehado ang mga wakwak, ay napilitan ng mga ito na tumakas. Ay, sa wakas natapos din. Lumapit naman sina Jade at Ariana at sabay na niyakap ang dalawa. Sinubukang alisin ni Omar ang pagkakayakap sa kanya ni Ariana, ngunit hinigpitan palalo nito ang pagkakayakap niya kay Omar. Ano ba, Miss Ariana? Bakit ba nanyayakap ka? Gusto ko eh. Bakit? May angal ka? Tugon naman ni Ariana kay Omar na may kasamang tanong. Lagot ka, miss. Kakasuhan kita ng illegal hugging with hypnotism. Dahil nung tinignan mo ko kanina ay nanghihypnotize mo ka. Banat ni Omar kay Ariana. Di gawin mo para makulong ako ng habang buhay sa puso mo. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nakaimik si Omar sapagkat tuluyan na siyang tinamaan kay Ariana at tumigil na rin ang binata sa pagpupumiglas. Napangiti na lang si Omar at hindi na umimik pa. Ilang sandali pang lumipas ay kumalas na sina Ariana at Jade sa pagkakayakap sa dalawang binata. Pagkatapos ay nagpaalam na sina Reyna Anika, kina Jade, Ariana, Jiro at Omar at bumalik na ito sa kanyang tahanan. Gayon din sina Jiro, Ariana at Omar. Sa kuta ng mga wakwak. Nang makabalik na ang mga nakatakas na wakwak sa kanilang kuta, ay ibinalita kaagad nila sa kanilang pinuno na bigo silang makuha si Toto, kaya naman nag-alab ang galit ng pinuno ng mga wakwak. Mga hunghang, iisang albularyo lang eh. Hindi nyo pa nakuha? Galit na wika ng mga pinuno ng mga wakwak. Pinuno, papunta na sana kami sa tahanan ni Jiro para dakpin si Toto. Ngunit nakialam ang mga mandirigmang engkanto at maligno sa gagawin namin. At saka may dalawang lalaki na tumulong sa kanila kaya muntik na kaming maubos. Pati ang reyna ng mga manananggal na gabunan ay nakialam na rin. Paniwanag naman ng isa sa mga wakwak. Pahamak talaga sa mga plano ang mga engkanto at malignong iyan. Kung gayon, ay humanda sila bukas ng gabi dahil ako na mismo ang magtutungo sa baryo una para kunin si Toto. Tugon naman ang pinuno ng mga wakwak. Sa pagkakataong iyon, ay walang kaalam-alam ang mga wakwak na nagmamasid lang si Toto sa di kalayuan. Tingnan natin kung magagawa niyo akong dakpin bukas ng gabi. Pero bago ako umalis, ay may pasabog muna ako para sa inyo. Wika ni Toto. Pagkatapos ay binato nito ang isang sagradong granada sa tapat ng pintuan ng mga kuta ng mga wakwak. At nang sumabog na ang sagradong granada, ay nakarinig si Toto ng kaguluhan mula sa loob ng kuta ng mga wakwak. At habang nagaganap ang kaguluhan, ay nagpasya na si Toto na bumalik na sa kanyang tahanan at ang ginawa ni Toto sa kuta ng mga wakwak ay hindi alam ng sino man.